Paano nga ba nabubuo ang isang dambuhalang political scandal? Ngayon, sisilipin natin ang isang op-ed na talagang hinimay, yung buong anatomy ng isang operasyon na sinasabing purong panlin lang. At aalamin natin kung sino-sino raw ba ang mga arkitekto sa likod ng lahat ng to. Ito yung pangungusap mula sa source na magiging guide natin ngayon. Sinasabi nito na sa politika, lalo na sa ganito kalaking operasyon, bihira yung purong prinsipyo lang ang dahilan. Madalas, kailangan nating hanapin kung nasaan yung pera, ano yung tunay na motibo, at sino yung makinarya sa likod ng bawat pasabog. At speaking of pasabog, dito lahat nagsimula yan. Isang press conference na biglang lumitaw, pinangunahan ng isang grupo na medyo misteryoso. Tinawag silang 18 Marings at ang dala nila, mabigat na akusasyon ng korupsyon. At hindi ito basta-basta ha. Ito yung numero na talagang yumanig sa mga headline, 805 bilyong piso. Grabe! Isipin nyo yung laki ng halagang yan. Yan daw ang nawala sa tabanan ng bayan. Isang alegasyon na sapat na para mapahinto at mapaisip ang buong bansa. So, sa ganito kalaking issue, syempre ang unang tanong, sino ba ang nasa likod nito? Ayon sa source, hindi ito gawa ng iisang tao lang. Para daw itong isang koordinadong tatsulok, 3 grupo ng mga maimpluwensyang tao na sabay-sabay kumilos. Sa isang kanto ng triangle, nandoon si Ate Levy Baligod. Matunog yung pangalan niya, di ba? Kilala siya sa kaso ng PDAF scam, kaya may imahe na siyang crusader laban sa korupsyon. Ayon sa source, itang kredibilidad niya ang nagsilbing legal cover, yung pundasyon para paniwalaan ng publiko yung mga bagong akusasyon. Sumunod sa kanya yung tinatawag na political backers. Nariyan si Mike Defensor na umamin mismo na nagbigay siya ng suporta sa logistics. Tapos andyan din si Chavit Singson na hindi lang kliyente ni Baligod kundi hayagang tinawag na bayani ang grupo. At pinalakas pa yung kanilang mga sinasabi. So kung si Baligod daw yung mukha, sila naman yung nagbigay ng makinerya at political muscle. At syempre, nasa sentro ng lahat, ang 18 Marings. Ipinakilala sila bilang mga insiders, mga decorated military personnel daw na may direktang kaalaman sa katiwalian. Yung sinumpaan nilang salaysay, yung affidavit, yun ang naging bala ng buong operasyon. Pero alam nyo, dito na nagsimulang magbago ang kwento. Kasi ayon sa source, nang simulang busiin yung mga detalye, dahan-dahang lumabas yung mga bitak, yung mga butas, sa tila perpektong istorya na binuo nila. Ngayon, itong legal maxim na to, ito yung naging framework ng source sa pagsusuri nila. Ang ibig sabihin niyan, sa simpleng salita, sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. Kung may isang parte lang ng testimonya mo na mapatunayang kasinungalingan, paano ka papaniniwalaan yung lahat ng iba mong sinasabi? Yan yung naging lente nila. At dito natin makikita ng malinaw yung sinasabi nila. Sa kaliwa, yung claim, mga bayaning sundalo, decorated pa. Sa kanan, yung findings ng source. 4 pala sa kanila, kumpirmadong sibilyan. Hindi kailanman naging sundalo. At yung karamihan sa iba, na-discharge sa serbisyo dahil sa mabibigat na kaso. Ang layo, di ba? Talagang magkaiba yung kwento sa record. At para lalong humina yung affidavit, ayon sa source, mismong yung moral witness nila na isang bishop ang nagsabi nito. Sabi niya, saksi lang daw siya sa pagpirma, hindi sa katotohanan ng mga nakasulat. Para siyang naghugas kamay sa nilalaman na isang malaking red flag. Kaya ang tanong ngayon ng source, kung hindi ito simpleng pagbubunyag ng katotohanan, ano to? Dito na nila inilatag yung kanilang teorya na ito raw ay isang planadong operasyong politikal, isang destabilization blueprint. Tingnan nyo yung timing. Napaka-strategic daw. Ginawa yung press con sa bisperas mismo ng anibersaryo ng EDSA. Saan? Sa Club Filipino pa, yung mismong lugar kung saan nanumpa si Cory Aquino. At kasabay nito, may importanteng pagdinig sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ng source, imposible raw na nagkakataon lahat yan. So kung susumahin, ito na raw yung 3-step plan, yung blueprint, ayon sa source. Una, sirain ang investigasyon ng ICC sa pamamagitan ng mga alegasyon ng bribery. Pangalawa, guluhin ang administrasyon, mag-create ng public unrest. At pangatlo, ilihis ang atensyon ng media palayo sa mga legal na problema ng pamilya Duterte. Pero syempre, hindi naman dyan nagtatapos ang kwento. Mabilis ang ganti ng mga inakusahan. At yung laban na nagsimula sa media, mabilis na lumipat sa korte.
At hindi lang isang kaso ha, talagang bumuhos ang mga banta ng legal na aksyon laban sa kanila. May cyber libel, may perjury dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, may usapang inciting to sedition at may banta pa ng disbarment. Isang malinaw na legal counter-offensive. So, sa dulo ng lahat ng ito, ano ang naging hatol o konklusyon ng op-ed na sinuri natin kay Levi Baligod at sa buong operasyon? Dito na humahantong yung buong argumento ng source. Para sa kanila, si Baligod ay hindi raw isang abogadong nagpepresenta lang ng ebidensya. Inilarawan siya bilang isang arkitekto, isang direktor, na maingat na nag-e-engineer ng isang buong narrative, isang kwento, at binihisan niya lang ito ng legal na kasuotan para magmukhang totoo. At para patunayan yung punto nila, ginamit pa ng source yung mismong sinabi ni Baligod. Yung tila casual na pag-amin na pwedeng error on my part tungkol sa isang napakabigat na paratang. Para sa source, nagpapakita raw ito ng tunay niyang pamamaraan na hindi accuracy ang habol kundi epekto. At dito tayo iniiwan ng pagsusuring ito. Kung babalikan natin yung sinabi sa simula na walang malaking operasyon ng tumatakbo sa prinsipyo lamang, ang hamon sa ating lahat ay ito. Sa isang mundo na ang ingay-ingay at ang dami-daming magagaling gumawa ng kwento, paano natin malalaman ang pagkakaiba ng isang tunay na krusada sa isang planadong political agenda? Yan ang tanong na nananatili para sa ating lahat.